Hi mga ka-Twin Bakers, samahan nyo kaming gumawa ng 3-tier under the sea theme cake for today's video. So medyo hihinaan ko lang yung boses ko ngayon kasi medyo malapit na ako mawala ng boses. No, last January 11 pala namin ginawa yung cake na to. At yung mga sizes nga ng cake natin ngayon is 9x5, 7x5, at 5x5. At all edible. Yung pinaka-bottom natin dito is moist chocolate with chocolate whipped cream. After ko ma-assemble yung bottom tier natin dito is kinram coat ko siya. Then after ng crumb coating, naglagay ako ng mga Zagus straw. Mga 7 pieces nga yung nilagay ko dito kasi 3-tier ngayon gagawin nating cake. Then, kinat ko lang yung mga Zagus straw na kasing level lang ng ating cake. Then, after nya, naglagay ako dito ng cake board. At binutasan ko na nga to sa gitna bago ko ipatong yung middle tier natin dito. Vanilla chiffon nga yung ginawa kong flavor dito sa middle tier at top tier. Kasi alam ko naman na hindi fan si ma'am ng moist chocolate. Ilang beses na din kasi siya nag-order dito sa amin. Dadalawang isip pa nga ako kung makakaya kaya ng chiffon cake yung mga details dito sa cake. Uwing na, ang daming ang fondant details dito sa design ng cake. So, syempre, para maging stable yung cake natin is naglagay ako dito ng chocolate ganache. Binuhusan ko yung cake natin dito. Kasi ang laking tulong kasi ng pagbuhos ng chocolate ganache. Nagdadagdag to ng stability dito sa cake natin. Lalo na kapag may mga recipe tayo na ginagamit sa mga chiffon cakes na sobrang lambot. So para naman sa center dowel, wala akong makapal na dowel na nabili. Kaya ang ginawa ko na lang is pinag-combine ko na lang yung maninipis na stick. Binalutan ko sila ng cling wrap. At sobrang nag-work naman siya for me. Dapat palagi tayo maging resourceful kapag may mga kulang sa mga gamit natin. Di pa nga ako nakontento dyan, binuhusan ko siya ulit ng chocolate ganache. At saka ako nag-crumb coat ulit ng chocolate whipped cream. Sumobra nga yung height ng center dowel ko dyan, kaya binawasan ko ulit. Ang next step, final frosting na tayo. Ito nga pala yung inspired design na pinasa sa atin ni ma'am. Full fondant ngayon dito sa pinasang design ni ma'am, kaso nag-adjust si ma'am sa budget ng cake niya. Kaya napag-usapan na lang namin na gagawin na lang soft icing yung buong cake, then fondant details. Always naman kami open ni Vera sa pag-negotiate dun sa price ng cake. Lalo na kapag may gustong design yung client, tapos tight lang yung budget, pwede naman pag-usapan. Kaso napapamahal nga lang talaga yung presyo ng cake kapag may mga fondant details sa design ng cake. Sobrang matrabahoso talaga kasi gawin, tapos iba't ibang kulay pa yung kailangan gamitin. So sa pag-frosting nga dito sa bottom tier, gumamit na ako dito ng piping bag kasi pa ombre color yung design. At yung ginawa ko ng texture dito sa cake is wave design. Dapat straight lang yung paghawak natin sa scraper para maging maganda yung pagka-wave design. Kasi kapag naka-slide yung scraper natin, hindi nagiging maganda yung kinalabasan. Kinuha ko nga lang din dito yung mga excess na icing dito sa edge. At dito naman sa top tier is dark blue yung color ng final frosting. Di na din ako masyadong nahirapan sa pagpapakinis kasi nagtapal na lang ako dito na manipis sa dark color. Honestly, medyo natagalan nga lang ako sa pagpapakinis dito sa cake. Kasi nahabol ko na nga lang sa pag-icing kapag hindi pantay yung cake ko. Pero wala nang hassle kapag ganito yung method yung gagawin ko. Dati kasi, struggle talaga ako mag-frosting ng mga tiered cake. Sakala ko nga hindi lang pantay yung table na ginagawan ko dito. Kaya tumatabingi yung cake ko habang nagpo-frosting. Yun pala is hindi stable yung cake ko. Since super lambot nga yung chiffon cake na ginagamit naming recipe. So para naman dito sa buhangin effect, gumamit lang kami dito ng crush na graham. Pinasok ko nga dito sila sa piping bag kasi nahihirapan akong ilagay dito sa cake. Kung hindi naman available sa inyo yung graham, pwede naman kayong gumamit ng white na biscuit like fita or skyflakes. At dito nga gumamit ako ng spatula para ma-flatten yung graham na nilagay ko. Then proceed tayo dito sa paglalagay ng mga fondant details. Vera nga mostly yung gumawa ng mga fondant details dito sa cake. Bali yung mga color green, ako yung gumawa kasi medyo napaaga. Natapos yung pag-icing ko dito sa cake. Yung ginamit nga naming fondant dito sa paggawa ng mga details is Whip It fondant. Naulan pa nga nung ginagawa namin yung cake na to, pero hindi naman siya medyo nag-moist. Then after ko nga mag-frosting dito sa cake is diretso na namin nilalagay yung mga fondant details. Hindi na namin sila chini-chill muna bago ilagay yung mga details sa cake. Diretso na yan on the spot. Basta make sure nyo lang nalalagyan nyo ng Tylose powder yung mga fondant details nyo para hindi malusaw or mag-moist. By the way, bago nga matapos yung vlog na to is gusto ko nga pala magpasalamat kay Ma'am Natalie sa nag-order ng cake na to para sa second birthday ng baby niya. Thank you so much po, Ma'am Natalie. At may kasama nga din pala 12 pieces na cupcakes yung in-order sa akin ni ma'am. Nung binyag ng baby niya is kami din yung gumawa ng cake. At muntik ko na makalimutan, kami din pala gumawa ng wedding cake nila nung kinasal sila na asawa niya. 4-tier cake yung pinagawa niya sa amin. At ito na nga yung final output. Kami na nga din pala nag-deliver nito sa bahay nila. So yun lang guys, thank you for watching. Sana nagustuhan yung cake vlog natin for today.